Mga ka-sports, ito ang mainit na usapan ngayon sa mundo ng basketball. Triple tower sana ng Gilas Pilipinas pero mukhang hindi muna ito matutuloy. Kasado na sana ang kombinasyon ni Kai Sotto, AG Ido at QMB at isang frontline na kayang magipagsabayan sa kahit anong bansa. Pero biglang may twist. Mga ka-sports, nagdesisyon si Kai Sotto na unahin ang kanyang NBA dream sa pamamagitan ng pagsali daw sa NBA Summer League sa Las Vegas. Kaya ang tanong ngayon, ano ang mangyayari sa ating Gilas Pilipinas? Pero bago natin himayin yan mga ka-sports, like at subscribe muna para sa latest Gilas updates at basketball news. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, handa na sana ang fans na makita ang triple tower lineup ng ating Gilas Pilipinas. Pero mukhang drawing muna ito. Dahil sa halip na maglalaro sa qualifiers, pinili ni Kai na ituloy ang kanyang pangarap sa NBA at alam nyo ba, hindi siya kinontra ng Gilas. Sa katunayan, suportado pa siya mismo ni Team Cone at ng buong samahan ng basketball ng Pilipinas. Pero ayon sa kanila, mas mahalaga ang exposure sa international level. Kung makakapasok si Kai sa NBA, panalo rin daw ang Pilipinas. Ayon kay Coach Team Cone, hindi nila pipigilan ang oportunidad ng isang player kung ito ay para sa mas mataas na pangarap. At kung iisipin mo, ito rin ang tunay na layunin ng Gilas, ang may pakita ang talento ng Pinoy sa buong mundo. Ngayon, kahit wala si Kai, hindi pa rin mahina ang Gilas Pilipinas. Nandyan pa rin si QMB at AG Ido at soon to be sila Ange Kwame, sila Malik Diouf, sila Mike Phillips soon, na parehong kayang mag-angkor ng depensa. At posibleng makakapasok sa final lineup sina Justin Baltazar, Mike Phillips, Malik Diouf, Benny Boatwright at si Ange Kwame if official na ang kanyang residency. Ibig sabihin, solid pa rin ang frontline ng Gilas. Pero ito ang malaking tanong, babaguhin kaya ni Coach Team Cone ang kanilang sistema o mananatili ang backcourt tandem ni Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez? Dahil kung may babaguhin, ngayon na ang tamang oras. So ngayon, naturalized player issue. Isa pa sa dapat bantayan, ang future ng naturalized spot. Habang papalapit sa dulo ng career si Justin Brownlee, sana ituloy-tuloy na ang proseso nila Benny Boatwright at Malik Diouf bilang susunod na naturalized player. Dagdag pa dito, pinapasok na rin sa practice si Malik Diouf. Isang senyalis na mas lumalawak na po ang ating Gilas pool. Mas maraming options, mas malakas na team. Samantala sa international scene, umiinit ang laban sa KBL. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Glenn Cobontin at Jamil Warney. Nagkainitan na uwi po sa sundukan sa PBA. Pero ang maganda, pareho silang humingi ng paumanhin. Isang patunay na kahit mainit ang laro, sportsmanship pa rin ang nangingibabaw. So dito naman tayo kay Renz Abando feature. At isa pang pangalan na dapat bandayan sila kay Renz Abando dahil kilalang kilala sa KBL bilang explosive at athletic player. Isang tunay na two-way player, depensa mabilis, aggressive at sa opensa naman kayang umiscore kahit kailan. At dahil dito maraming fans ang gustong makita siya sa Gilas lineup. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga ka-sports, kaya ba ng Gilas kung kahit wala si Kai? At dapat bang baguhin na Coach Team Cone ang kanyang sistema? I-comment nyo po sa baba ang iyong inaing at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng updates, like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Hanggang sa susunod mga ka-sports, laban Pilipinas puso, ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!